That's proof na totoo. Totoo yung 300 to 500 million na singil ng mga gatekeepers ng COMELEC. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat ng problema ng bawat Pilipino, you can trace it to COMELEC. Lahat ng problema ng bawat Pilipinong hinaharap, ekonomiya, politika, social, lahat ng problema. Kaya nga, ang mga kawatan nakapasok sa PCSO. You can trace that back to COMELEC dahil sa kanilang korupsyon. Sila lang ang yumayaman. Sila lang ang tumatanggap ng free trips abroad. Tumatanggap ng mga sasakyan. Sumisingil ng 300 to 500 million. Tapos tayo ang nagdurusa lahat. Kasi ang nakaupo, kakibat ang dayaan ni Smartmatic. Ang nakaupo mga kingkoy, magnanakaw, mandarambong, drug lord, crime lord, waiting lord, o kung ano pa mang lord na hindi si Jesus Christ. Ayun. Sino ang kawawa dyan? Sila, they are the ones that set the policy. Now, if they set the policy and the policy is wrong, tayong lahat ang magdurusa. So lahat ng problema natin, you trace that back to a seriously defective and flawed election system. Kung lahat ng mga sinabi ko, nag-usap si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic para siguradong ipanalo si Bongbong Marcos sa 2022. At lalong-lalo na ang anak niyan si Sandro na hindi naman ako naniniwala na nanalo talaga. To be frank, hindi ako naniniwala na nanalo si Sandro Marcos sa kanyang distrito. Kasi mas magaling yung isa, yung anak ni Rudy Fariñas. Incumbent na ano yon, incumbent na si Ria. Tapos teritoryo talaga nila yung first district. Tama. Kumbaga, invader lang si Sandro Marcos doon. Invader lang doon. Siyempre, second district ang nanay ni Sandro Marcos. O ang second district sa kanila yan, sa mga Marcos yan. Teritoryo nila yan. Pero yung first district, teritoryo nila Fariñas. Hindi pa kontento. Hindi pa kontento. Gusto kunin lahat. Basta Marcos, walang kakontentuhan sa kapangyarihan. So, lumipat doon. Nag-invade doon si Sandro Marcos. Alam naman niya, hindi siya mananalo. So, nakipag-usap ang nanay niya sa may-ari ng Smartmatic. Ang nanay niya mismo, si Lisa Marcos, ang nagsabi sa akin na mag-uusap sila na may-ari ng Smartmatic. So, there's no better evidence than the fact that inadmit ni Lisa Marcos na mag-uusap sila ng may-ari ng Smartmatic. At dalawa, technical guys ang kailangan niya, pero hindi pwede ako dahil galit si Smartmatic sa akin. So, ibig sabihin, sinabi na ni Smartmatic, pwede kang magdala ng dalawang tao para maintindihan mo kung paano natin dadayain. Yun. Bakit mo kailangan ng dalawang technical guys? Para i-explain sa'yo kung paano dadayain. Pero wag si Glenchong kasi galit kami dyan sa kanya. Ayun nga, bininta yung ulo ko doon. So, while naniniwala ako na posibleng nanalo si Bongbong Marcos, pero hindi 31 million, definitely, hindi 31 million votes, definitely, dinagdagan yan. Si Sandro Marcos, hindi ako naniniwala nanalo yan. Siyempre, maniobra yan ng nanay niya with the owners of Smartmatic. Pero nakita kasi nila na si Smartmatic, traidor din pala. So, pareho silang traidor. Parehong traidor si Lisa Marcos at si Smartmatic. So, mag-uunsihan itong mga traidor na ito. Ang sabi ni Atty. Mel Magdamo, itong grupo ni former Commissioner Robert Christian Lim, dati po siyang commissioner ng Commission on Elections, naging spokesperson ng Smartmatic at ngayon abogado ng Smartmatic. Lumapit ito sa grupo ni General Reo para magpapirma ng petisyon na disqualify si Miro. So sabi ko, well, in my heart, I know that hindi pipirma si General Reo. So, bakit hindi pipirma? Dahil ang petisyon nila mismo ang nagpa-disqualify kay Smartmatic. So, hindi sila pwedeng magpa-disqualify kay Miro because magbumuka na itong Sarsuela. So, ang ibig sabihin niyan mga kababayan, Kuya Jojo, gustong gamitin ng Smartmatic ang TN Rio nila General Reo para ma-disqualify ang Miro para makabalik uli ang Smartmatic. O tingnan mo, manggagamit din talaga ng tao itong Smartmatic. Mga walang iya. Walang iya. Gusto talagang makabalik. Balikan ko yung sinabi ko dati pa sa live namin ni Maharlika. Nasa Amerika pa ako. Nakalagay doon sa indictment kay Bautista. Itong indictment, ito yung charge sheet kay Bautista. Na inamin ng Smartmatic na
kung hindi nila makuha yung eleksyon sa Pilipinas noong 2016 sa ilalim ni Bautista, magsasara na yung Smartmatic sa susunod na taon. Ulitin ko yan ngayon. Ito na naman. Sinabi ng Smartmatic yan, inamin ng Smartmatic yan sa Homeland Security na kapag hindi makuha nila ang kontrata sa Pilipinas sa eleksyon ng 2016, magsasara na yung Smartmatic sa 2017 dahil wala nga silang negosyo. Ang Pilipinas lang ang ginamit. Ang Pilipinas ang nag-offer sa kanila ng lifeline. Tapos trinaydor nila si Bautista para hindi sila makasuhan. Kasi takot itong mga Venezuela na ito na makasuhan sa Amerika kasi nandun sila ngayon sa Amerika nakatira. Hindi sila citizens, mga residents lang sila doon. So takot silang makasuhan. So ang ginawa nila, diniktik nila si Bautista para si Bautista lang ngayon ang nakasuhan. So siguro nalaman nila, nakita na nila Lisa Marcos na totoo yung sinabi ko. Nakuha nila yung indictment at nabasa nila yung indictment, nakita nila na si Smartmatic ang nagbigay ng mga laptops, email, para maging ebidensya ng Homeland Security laban kay Bautista. Tingnan ninyo, dakilang traidor si Smartmatic. Binigay nila yung mga laptops nila, pinakita nila yung mga emails nila para makita ng Homeland Security na para madiin si Bautista sa Homeland Security. At ayan nga, si Bautista ang nakasuhan, nakalusot ang Smartmatic at ang mga opisyal nito. Pero it does not erase the fact na si Smartmatic ang nag-traidor kay Bautista para masalbar sila. So siguro nabasa na rin nila Lisa Marcos yan at syempre binitawan na nila. Kasi kung hindi nila bibitawan ng Smartmatic at ibabalik uli nila, ay babalikan natin sila. So, siguro, naisip na rin nila, ilaglag na natin si Smartmatic. Kasi kung hindi, tatraidorin din tayo. Pero si Smartmatic on its own, naghahanap siya ng paraan na makabalik. Kasi, sobrang laki ng pera nakikitain nila. Habang wala pa yung notice of award kay Miro, kasi po, ang proseso dyan, Kuya Jojo, mga kababayan is, nag-qualify na siya nung bidding day, nung January 8, nag-qualify siya. Pero kailangan pa kasi ng post-bidding qualification. Kumbaga, testingan pa yung makina ninyo. Gumagana ba? Yun. So, hanggang katapusan ng Pebrero or early March, yung process na yan. Kasi ang bidding, January 8. Tapos dadaan ka pa sa post-bidding qualification. So, ito na yung titistingan natin yung battery ng makina ninyo. Titistingan natin yung makina ninyo. Gumagana ba to? Lumalabas ba itong requirement namin na may voter verification, ganito, ganyan. And then it takes time. So mga katapusan ng Pebrero or early March. Pag na-satisfy ni Miro lahat yan, mag-issue na ng notice of award ang COMELEC. By the time na may notice of award na, wala nang ka-chance si Smartmatic. That's the time na declared dead ball na talaga si Smartmatic. Wala na siyang chance makabalik. Pero ngayon, meron pa siyang chance. Kaya nagpupumilit si Smartmatic ang gamitin yung TN3U. Ang kapal talaga ng mukha nitong mandaraya ito. Ang kapal ng mukha nitong mandaraya ng Smartmatic na to. Gagamitin mo yung grupo na nagpa-disqualify sa inyo para ma-disqualify yung kalaban ninyo para makabalik uli kayo. Katarantaduhan naman yan. I mean, ang baba naman ng tingin nila kay General Reo. Parang nabubuhan yata sila kay General Reo. Kay Colonel Odon, kay Frank Isaac at kay Gus Landman. These are brilliant people. Maaamoy nila yung intensyon ni Smartmatic. Pati dito si Smartmatic, mga kababayan, wala talaga silang pinagkikita ang pera kundi ang Pilipinas lang. Wala silang ganung kalalaking kontrata at dito lang sila kumikita. Aside from the contract ng COMELEC, yung kontrata sa pagbenta ng mga posisyon na dadayain nila. Tiba-tiba sila doon. Ayan, magsasara yan tulad ng 2016 na sinabi nila, inadmit nila na kung hindi natin makuha yung eleksyon sa 2016 sa Pilipinas, magsasara na tayo sa susunod na taon. So kung hindi nila ito makuha ngayon, babawi mula kay Miro. Ito yung balak ni Smartmatic, babawiin nila kay Miro. Magbantay tayo mga kababayan, bantayan po natin yan. Pag hindi nila nabawi ito, goodbye na si Smartmatic. Ililibing na talaga ng tuluyan yan. And I will be the last one to nail the last coffin. The last nail on the coffin para hindi na mag-resurrect si Smartmatic. Pero
ah, kung ibabalik naman nila Lisa Marcos, kung magbago yung pag-iisip nila, o matakot sila at blackmailing din sila ni Smartmatic, di, totoo lang ang mga sinabi ko. O walang kawala si Lisa Marcos, talo siya. Do this, talo ka. Do that, talo ka. O. So better, tanggalin mo na lang si Smartmatic. Tanggalin mo na lang talaga si Smartmatic kasi at least ako, hindi ako traitor. Pag sinabi ko, hindi ko bubulgar ang sekreto mo, pag hindi mo nilagpasan yung red line ko, hindi ko ibubulgar yan. Dadalhin ko yan sa akin libingan. Pero si Smartmatic, ready kang itulak para madurog ka ng train. Just like they did kay Bautista, they threw him under the bus. Somehow, nagtagumpay tayo dito nga sa pagpa-disqualify sa Smartmatic. Ano po? Sumunod na parang nagtagumpay na maging doon sa bidding ay yung Miro. And at the same time, merong issue itong Miro. So, ang tanong doon is anong nangyari at yung Miro ang nanalo at kung merong mas dapat deserving, meron ba mas deserving aside from Miro? Kasi Miro may issue din naman pala. At anong nangyari? Bakit Miro ang nanalo? Saan yung mga iba? So, yun. Oh, actually, Kuya Jojo, mga kababayan ko, if you will go over the news, ang sinabi ng COMELEC bago mag-opening ng bids ay 6 ang bumili ng bidding documents. Yung bidding documents po ay nagkakahalagang 75,000 pesos. Mahal po talaga. Kasi 18.8 billion pesos ang kontrata. So kahit 10% lang ang ang profit margin mo diyan, 1.8 billion naman ang kikitain mo, di ba? 1.8 billion ang kikitain. So 75,000 is nothing. Pero para sa atin, ordinaryo, 75,000 is very big. Okay? Now, nagbayad itong 6. Pati si Smartmatic, kasi nagpupumilit talaga si Smartmatic na makasali sa bidding. Kasi, pag hindi nila nakuha yung kontrata, magsasara na sila next year. Sure about that. Gano'n na naman yung nila. Kasi Smartmatic is actually struggling. Kung hindi lang sa Pilipinas na nag-offer ng lifeline sa kanila, wala na yung Smartmatic, matagal lang nilibing yan. Kaya naging powerful lang sila dahil ang pera, dahil sa pera na nanggaling sa bawat Pilipino. So ngayon, nagpupumilit sila kung bumili din sila ng bid documents, pero hindi tinanggap ng COMELEC. Dahil nga, disqualified kayo. Tapos wala kayong temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ibang usapan kung may TRO. Kasi kung may TRO, it is as if walang disqualification. Pero kasi, walang TRO, the disqualification stands. So, kung nandyan yung disqualification, hindi ka pwedeng mag-drop ng bid. So, hindi tinanggap yung Smartmatic. So, nagtitira 5. Pero nung araw ng January 8, isa na lang ang naghulog ng bid. Ang Miro. Yung 4, wag na natin isama si Smartmatic kasi nga disqualified din, nagpupumilit yung kapal na mukha. Ang kapal talaga ng mukha, disqualified na, nagpupumilit pa. Kasi nga, wala na silang negosyo. Next year, sarado na yan pag hindi nila makuha yung kontrata sa Pilipinas. Sarado na yan. Matibay lang sila for as long as may pera ang Pilipinong binibigay sa kanila. Imagine, ginawa tayong gatasan ng hinayupang na kumpanyang ito. So yung 5, Miro lang ang nag-drop ng bid. Yung 4, hindi nag-drop ng bid. Bumili ng bid documents, nagbayad ng 75,000 yung 4, pero hindi sila nag-bid. Para sa kaalaman po natin mga kababayan, isang araw bago ng January 8, actually January 7, linggo po yun, tulad about this time, nag-live kami ni Maharlika at binuking namin na humihingi pala yung mga abogado ng COMELEC ng 300 to 500 million bawat bidder para lang makapasok sa bidding. Ang tawag nga doon sa mga abogado ito ay mga gatekeepers daw. So, 300 to 500 million ang hinihingi bawat isang bidder. Hindi ka pa nga nag-drop ng bid. Lugi ka na ng 300 to 500 million kapag nagbayad ka. Idagdag mo yung 75,000 na bid documents. So kung 300 to 500 million, hindi pa nga nag-bidding, magbabayad ka na. Lugi ka na ng 300 million 75,000 or 500 million 75,000 bago mahulog yung bid mo. Hindi ka pa sigurado ikaw mananalo. So kaya nag-withdraw yung 4. That's proof na totoo. Totoo yung 300 to 500 million
na singil ng mga gatekeepers ng COMELEC. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat ng problema ng bawat Pilipino, you can trace it to COMELEC. Lahat ng problema ng bawat Pilipinong hinaharap, ekonomiya, politika, social, lahat ng problema. Kaya nga, ang mga kawatan nakapasok sa PCSO. You can trace that back to COMELEC dahil sa kanilang korupsyon. Sila lang ang yumayaman. Sila lang ang tumatanggap ng free trips abroad. Tumatanggap ng mga sasakyan. Sumisingil ng 300 to 500 million. Tapos tayo ang nagdurusa lahat. Kasi ang nakaupo, kakibat ang dayaan ni Smartmatic. Ang nakaupo mga kingkoy, magnanakaw, mandarambong, drug lord, crime lord, wetting lord, o kung ano pa mang lord na hindi si Jesus Christ. Ayun. Sino ang kawawa dyan? Sila, they are the ones that set the policy. Now, if they set the policy and the policy is wrong, tayong lahat ang magdurusa. So lahat ng problema natin, you trace that back to a seriously defective and flawed election system. Si COMELEC ang ituturo ko dyan. O, tingnan mo, ito lang bidding, ha? Ito lang bidding. Kaya nga umalma yung apat eh. Sa totoo lang, Kuya Jojo, mga kababayan, yung tumawag kay Maharlika about that, nag-booking, sila yun. Mga puting ahas nun sa COMELEC. Nalaman nila nga kaya pala, ayaw nitong mag-bidding nito. Kasi ang mga kasama namin humihingi ng ganyan. Oh. Sila yung taga-COMELEC yun ang nag-booking sa amin. Na nagtumawag at sinabing, wala nang matitirang bidder, isa na lang. Yung apat, magwi-withdraw. Kasi may presyo, 300 to 500 million bago ka makahulog ng bid. Sino namang gagong kumpanya magbabayad ng 300 to 500 million? Hindi ka naman siguradong ikaw ang mananalo. Ang kasiguruhan mo lang, mahulog yung bid mo. Yung bid documents mo, hanggang doon lang yung 300 to 500 million mo. Hindi ka pa... Ibang bayad na naman pag kung gusto mong ikaw ang manalo. You see, ginagatasan nila yung mga kumpanyang gusto sanang sumali ng marangal at makapagbigay ng mga marangal na halalan sa atin, ipinagkakapirahan na right at the start. Eh di anong gagawin yan? Babawiin yan. Paano? Ibibenta yung mga posisyon doon sa politiko. And then we are no better than Smartmatic. Back to square one ulit tayo. So ang problema mga kababayan, actually hindi lang si Smartmatic. Tinarget ko lang si Smartmatic because that is the visible manifestation of a corrupt election system. Pero the other side, these are the two sides of the same coin. The other side is the COMELEC, the corrupted COMELEC. Yun. Na hindi pa natin, I don't know, hindi pa natin kayang baguhin. May chance na sana tayong baguhin kung tinupad lang ni Bobong Marcos at ni Lisa Ahas yung kanilang pangako. Hindi nila tinupad kasi gusto nilang malugbog kayong lahat. Gusto nilang sila ang manatili sa kapangyarihan. Maging presidente yung anak nila. Kaya wala siyang pakialam kung magnanakaw pa rin na nasa COMELEC. At the end of the day, tayong lahat ang magdurusa.